Bala? Diyan mo nga. Bala? Saan dito bala? Oh. Oh, wala. Wala naman. Pakiano mo po? Wait lang. Rosary. Rosary. Nako. Hirapan ako. Tinakbo pa man din. Tinakbo pa man din natin. Hello everyone, welcome to Cebu Pacific Flight where we make moments happen. Wala akong pakialam. Basta ako may trabaho at gagawin ko. Yung tanim mo ng bala, hintuan talaga nyo yan. Unless you are ready to swallow the bullet. And I will make you do it. Kung di nyo alam yan, pupunta kayo ng Davao. Marami ng coin doon sa Central Bank na kinakain sa mga na hindi maniwala. Okay, ayan po. Kasi ito po yung nangyari. Nag-trending na naman sa social media na merong isang pasahero na nabibiktima na naman sa tanimbala na yan. Okay? Dati nangyari yan sa panahon ni Pinoy. Ngayon, bumabalik na naman sa panahon ni Bongbong Marcos. Grabe. Trending na trending ito ngayon sa social media at dapat natin i-react ito kasi hindi na po ito maganda. Kung titingnan nyo, ang pattern po ng mga loyalista at itong mga dilawan, kaparehong-kapareho po. Kaya po, ito yung sabi ko lagi sa inyo na dapat na talaga nating palitan itong administrasyon na ito. So, tama lang na ang ating laging sinasabi dito sa Donmar TV na sa 2025, vote straight talaga tayo sa mga PDP laban, itong 9 na mga senador. Okay? Tingnan nyo naman kung paano po pinahirapan ng itong pasahero na tanimbala na naman dyan. So alamin natin ang buong istorya nito kasi po dito po natin malalaman kung gaano po kalala po ang mga kabalastugan, no? Ang pagdala ng gobyerno natin ngayon na tayong mga Pilipino, taong bayan, hindi na po tayo secure dito sa gobyernong ito. So dapat na po nating palitan po ang administrasyon na ito. Okay? So ipapakita ko yan itong nagtitrending na balita ngayon. Pero bago ang lahat, bago natin ito pag-uusapan, tulungan niyo po muna ako na i-like at saka i-share itong ating video para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay muna tayong mag-like and share 1, 2, 3, go! Ayan, thank you very much. And also guys, sa mga bago pa lang dito sa aking YouTube channel, sa Donmar TV, mag-subscribe na po kayo, okay? Para lagi kayong updated sa mga maiinit na balita. At the same time, yung mga cellphone ninyo, ma-notify yan kung meron tayong breaking news, kung meron tayong bagong uploads, o kung nagla-live man ang Donmar TV, okay? So, mahalaga po na mag-subscribe tayo sa Donmar TV. 1, 2, 3, go! Okay, ayan, nakasubscribe na ba lahat? Okay, so ito po yung nangyari. I-play natin itong video na ito at magre-react po tayo dito sa trending na trending ngayon sa social media. Ito, yan. Okay? I-play po natin at para malaman natin ang yung tunay na nangyari sa video na ito. Okay, play. Bala? Diyan mo nga. Bala? Saan dito bala? Oh. Oh, wala. Wala naman. Kung mapapansin nyo, di ko lang alam kung lalaki, babae ba itong nagkalkal sa kanyang bag. Pero may hawak-hawak na pera, Diba? Kaninong pera yan? Yan ang malaking tanong natin dyan. Iba, kasi babasahin natin yung dito malalaking yan? Pera yan, Nakita ko nga parang $100 yung dito tapos merong Philippine money. Parang ganon. Play. Pakiano mo po? Wait lang. Rosary. Rosary. Tingnan nyo yan. May rosary pa nga. Hindi na kayo nahiya. Nako.
Ang inireklamo nitong pasahero na ito is naaabala sila. Kasi po, muntika na silang hindi nakasakay ng eroplano. Kinakailangan pa nilang tumakbo sa kanilang gate number. Kasi may gate yan, di ba? Kapag nasa airport ka, gate 1, gate 2, gate 3, gate 4, gate 5. Malayo pa. Kasi sa pagkakaalam ko, nung binasa ko ito, papuntang Vietnam sila. Okay? Tapos, I think, nasa ano pa sila? Sa parang immigration ba yun? Tapos, ang layo doon. Okay? Malayo sa itong ini-inspection sila, papunta doon sa gate number nila. So, talagang tinatakbo pa nila. Kasi na-stress sila eh. Bumili lang sana sila ng tubig, tapos ito na yung nangyari. Bala. Mukhang hindi. Dito, at the end sa kanilang inspection, wala po silang nakita sa bag ng pasahero na ito. Kawawa nga eh. Di ba? Marcos, Bongbong Marcos, sana naman meron kang gawin dito. Kasi kung panahon pa ito ni former President Duterte, yang mga nagtatrabaho dyan lahat, ubos yan. Sa totoo lang, ubos talaga yan. Wala na kayong ginawa dyan kundi magkalkal ng bala. Hanggang ngayon, bumabalik na yung modus ninyo, di ba? Merelo po ba kayo, Mami Ruth? Kasi sabi ng mga nag-inspection sa kanya, di ko lang alam kung anong tawag sa kanila, may bala raw silang nakita sa x-ray. Ay nako. Duda ko, ang nakita nila, yung inhaler ng yun ang duda ko. Kasi may nakita silang parang inhaler sa ilong eh. Baka yun ang akala nila na bala. Mga irresponsible. I'm not so sure yun, analysis ko lang. Relo. May relo. Pero may hawak-hawak na pera. Ano itong hawak-hawak na pera ng nag-inspeksyon? Sa amin. Tingnan nyo. Di ba? Duda ko naman hindi niya kasamahan itong nagkalkal ng bag. Duda lang ako I'm not so sure. Pero tingnan nyo. Di ba ang protocol niyan, magdadala ka ng stick, di ba? Ang ipakalkal mo yung stick. Kasi mahirap yan eh. Tapos, itong nag-inspection, hindi man lang naka-gloves. Di ba mag-gloves ka sana, tapos meron kang stick, yung ganun, anuhin mo, di ba? I-check mo kung anong laman doon. Pero ito talaga, kinalkal. Talagang, sabi ko, hindi man ito dumaan sa tamang protocol. Di ba? Ikaw, how will you feel about it kung ganito yung gagawin sa inyo, sa inyong mga gamit nyo? Di ba? Kung pupunta ka ng airport, dapat lahat na yan, di ba? Sa atin, lahat talagang piniprepare mo yan kasi kung merong kunin ka ng ID, kukuha ka na, kasi ganyan yan eh, kukuha ka ng ticket number mo, ipapakita mo sa boarding pass. So, hinihanda mo. Tapos, ganon, parang kinakalkal, tapos, very, magulo na yung bag mo. So, ito yung pinapahirapan yung pasahero. Pagkatapos dito, tatakbo na naman sa gate number. Nakaka-stress. Di ba? Mag-aayos ka pa sa mga gamit mo na kinalkal ng kinalkal. Yun ang isa sa mga dahilan na siya po ay talagang nahihirapan. Binibidyohan mo good job na binibidyohan ninyo. Ito yung mga bawal raw na sila, bidyohan. Kasi may nakita, I think may nakita ditong parang inhaler na parang bala yun eh. Bala, saan dito bala? Wala naman.
Pakiano na po. Wait lang. Ano po? Rosary. Grocery. Nako. Stress na si Bala. Manang. Mukhang hindi. Na-stress na si Tita pala. Tita. Na-stress na si Tita. Hindi pala Manang. Meralo po ba kayo, Mami Ruth? Shout out sa iyo, Tita ha. Nakikiramay po kami sa nangyari sa iyo. Relo. Ang ginawa nyo sa amin. Binibidyoan mo ah. Kawal raw. Oh. Tingnan natin sa ito yung picture nila. Nasaan yung bala diyan? Oh? Nasaan yung bala diyan? Yun raw yung may nakita silang bala. Oh. Ito yung sa X-ray ha. Oh, nasaan yung bala? Ito raw oh, ito. Yang tinuturo-turo nila oh. Duda ko diyan inhaler yan eh. I'm not so sure ha because I'm not expert about this. Pero duda ako diyan na ano. Bala. Ito pa. Tingnan natin na may video pa ito eh. Ito. Dito. Wala naman. Pakiano na. Bala. Bidyoan mo nga. Bala. Saan dito bala? Oh. Oh, wala. Wala naman. Wait muna. Ito. Ito. I think ito yun eh. Abala. Hindi tama yan. Senior kasi siya. Diba, yung hinahawakan, pera to eh. Tingnan nyo ha. Yung hinahawakan ni Kuya at pera yan. Teka lang. Sobra Ano pa? kayo. Ano? I-report ko kayo. That's too much po. That's too much. That's too much now. Mami Ruth. O baka ito. Pang-ano ko to sa ilong. Yun ang duda ko eh. Yung inhale. Sure. Meron na naman silang modus dyan. Ay, naku. Po ba kayo na siya? Hindi kasi kung ano, sobra yung abala. Sobra yung abalang ginawa nyo. So, hindi nga kami. Sasabihin lang nila, pasensya po, pasensya. Ganun lang. Sasabihin yung pasensya po. Oh, what if, ang tanong ko dyan, kayo ba ang mag-shoulder ng expenses kung sakasakali pong na-delay yung flight nila dahil napabayaan na sila ng eroplano? Pa-Vietnam pa naman sila. Yan ang tanong ko dyan. Diba? So, hindi nga kami. Don't worry, nakuha ko na po yung pangalan nyo. Hindi nyo na po kailangan takpan. Nakuha So, na hindi po nga namin. po kami. So, hindi nga po kami. Pasensya Confirmation na lang po, po. Marami ng connection. Ay, hindi ko lang alam ha. Si Kuya, baka kasamahan nila yon yung kanina. Okay? Yung naghawak ng pera. Kasi sa tingin ko ha, kasi nag-a-analyze pa tayo dito eh. Di ba sabi ko kanina, sinauli niya. Baka nga kasamahan nila yon ng kliyente. Kasi ganon yung protocol. Mas mabuti na hindi na kayo ang magkalkal sa bag. Okay? Mas mabuti hindi kayo magkakalkal sa bag. Yung ikaw na ang mag-inspection sa bag mo. Tapos sila titingin na lamang. 'Di ba? Mas mabuti 'yon. Sige. Yung una nating nakita sa video, akala ko na sila yung talagang kalkal sa bag. Yung nakita ko na dala-dala yung mga bag, doon ko nalaman, dito lang sa video na ito, nalaman ko na ano pala yun, kasamahan nila. Sana naman correct tayo sa pag-analyze natin dito. Lumapit, wala ako dun sa nangyari, ma'am. So, hindi nga po kami. Yan lang po. Yes or no? So, hindi nga po kami. Yung last day ko lang kaming x-ray dito, ma'am, para hindi namin ma-double check yung gamit ko. Empty shell? Parang alam ko na, di ba ano naman yan talaga? Kala ka rin. Kasi
itong tanimbala na ito, very popular ito na modus dito sa mga airport. Okay? Siyempre, nauunawaan ko si tita na ganun po ang sasabihin. Tanimbala na naman yan. Kasi meron dyan, aakusahan ka na merong bala sa inyong ma'am, may nakita kami sa bag nyo. Well, magkalkal-kalkal ka dyan kasi ikaw yung dati, di ko lang alam dati kung anong procedure nila, kung sila ba ang hahawak sa bag mo. Tapos, tataniman nila ng bala. Ito yung ikinagalit ni former President Duterte. Anting-anting, yun yung una ninyong sinabi. Sabi niyo pagbasyo. Bastos, umalis pa sila. Hindi nga nila in-entertain. Pagkatapos nilang pinakalkal yung bag, di ba? Umalis na sila. Ang chinek, na? Bakit ninyo kami hinayaang pumunta dito? Kung meron kayo na check from there. Grabe, ibalik na talaga natin si former President Duterte para ubos kayong lahat. Andyan sa backpack. Anong ba ng water pagpasok? Bili ka na ng water. Siya pala loan, kasamahan pala nila yun. Confirm, kasamahan pa nila yung nagkalkal ng bag. Okay. That's a good, Pati ako napapalpit. Pero nakakatakot pa rin yun. Baka taniman sila ng bala. Grabe. Ako, I'm hoping na itong mga securities na ito, I'm hoping na malinis lang sila na kasi po may nakita raw sila sa loob ng bag na yun. 'Di ba? May nakita sila. Sa akin lang dito, wala pa silang training kung how to determine na merong bala. 'Di ba? Pagkatapos chinek, wala naman. So, naiintindihan ko si tita na natatakot siya, baka taniman siya. 'Di ba? Ano bang training? Ano bang training ninyo na makakonclude kayo na merong bala sa X-ray na nakita ninyo? 'Di ba? Nakakatakot 'yun eh. Kasi napupobia na po yung taong bayan diyan sa tanimbala na 'yan. Buti na lang binidyohan. Ito yung video na Kapan ako. ito yung video na nasa loob na sila ng eroplano. Ito na yung makikita na natin yung reaction ni tita kung gaano siya kapagod sa ginagawa nila. Tingnan nyo. Tinakbo pa man din natin. Hello everyone. Imagine senior na po si tita. Okay? Sa tingin ko naman, hindi siya senior tingnan kasi po, siguro maalaga si tita sa kanyang sarili. Pero sabi ng kanyang kasamahan, I don't know if anak man niya ito, sabi niya, senior na yan. Senior yan, imagine, ganyan yung treatment ninyo sa isang senior. Sino ba namang hindi magagalit dyan? From Cebu Pacific Flight, we're leaving Moment 7. Kawawa naman. 744. Kawawa talaga. Napakuha na ako ng tubig, kaya napabili ako ng tubig para. Kapan ako. So, yun po dahil dyan, na nangyari diyang itong insidente na ito, sana mapaimbestigahan ito ni Tulfo. Tulfo, ito yung pagkakataon mo, magbida-bida ka rito. Sana naman itong si Bongbong Marcos, ipakita mo dito sa taong bayan na may gagawin ka dito. Kasi kung panahon pa ito ni former President Duterte, ubos yan lahat. Sa totoo lang, ubos yan lahat. Ito, ipapakita ko yung sinabi dati ni former President Duterte ito. Kasi ito yung sinabi ni Tatay Digong noong time na galit siya sa tanimbala na yan sa airport. Ito yung
kasagsagan ng kampanya sa 2016. Okay? Which is, lahat ng mga pinangako ni Tatay Digong dito, walang pinalagpas, talagang ginawa niya. O ito, play. Sabi nila na mamamatay tao ako, baka talaga. Ang hiningi ko lang, stop. And I will fix government. Corruption must stop. If I'm into the presidency for 2 weeks, tapos walang maniwala sa akin, walang susunod, then even if you give me 10 years, I will not be able to do it. Pero ako kasi sabi ko, ordinaryo. Ito talaga yung namimiss ko sa mga Duterte style of government. Ito talaga yung namimiss ko. Na pag sinabi ni Tatay Digong, huminto kayo, talagang hihinto kayo. Kasi kung hindi kayo hihinto, si Tatay Digong na ang magkakalkal sa inyo diyang palabas sa naiya. Tao lang ako, ayaw kong mapahiya. Kaya pag sinabi kong yan ang nakagaling nitong si former president. Very humble tao lang ako. Ordinaryong tao lang ako, di ba? Kuminto kayo. And for those really, alam ko na, I have one word for all of government dito sa Pilipinas. Stop. S-T-O-P. Just stop. Just obey the law. And for the civilians, wala kong hingin. Sabi nila, may extrajudicial case. Nasali pa. Hi! Hello, kumusta ka na? Balita ko, may kayo nag-inuman kayo ni F. Eliza. Ay, Cayetano. Kumusta na yung mga sinabi mo dati, Cayetano? Na sabi mo dati hindi ko makakalimutan yung sinabi mo na talagang you will run after this mga government officials na mga corrupt officials, di ba? Naiintindihan ko na dati kong narinig yan sa iyo, Cayetano. Pero bakit ngayon tahimik ka na? Ang dami pong korupsyong nangyari sa bansang ito sa panahon ni Marcos. Bakit tahimik ka na ngayon? Cayetano! Sana yung 10,000 raw nila. It's not that, it's really the interest of the country. Gagawin ko po yan. I will stop corruption, walang droga, kung maaari lang, maubos ko. Pati tao, okay lang sa akin, sabay na sa droga. Criminality. Tingnan nyo makikita mo talaga na very passionate. Wala siya pakialam. Gusto niya maubos yung mga salot sa gobyerno dahil ayaw niya ng abusuhin yung mamamayang Pilipino. Yan ang nagpahirap sa atin Ganun rin. I will be harsh. And I'm warning you about in the horizon the coming of terrorism. Pareho yan. But I have to talk to the Mindanao people for peace. Hindi ito makaya kung anong usapan o gera. Kasi ito, historical ito. And even the NPAs, sabi nga ni Season, if I'm president or si Grace, he would come to talk. That is a welcome development. Wala akong hangarin except my country. And I pray to God na hindi ako sinasabing bumoto kayo sa akin. I pray to God that the nation will be enlightened by His grace and you can choose the leader. Bahala kayo kung sino. The one who can make it happen. If yung dito sa mga Ito talaga, legend. Itong video na ito, legend talaga ito. Itong video. Hindi ito makakalimutan ng taong bayan Kasi ito yung pinangako ni former President Duterte na talagang tinupad niya. Di ba? Yung mga kalaban ni former President Duterte, okay? Ito, tayo? Mag-real talk tayo. Ang mga kalaban ni former President Duterte, pilit nila yan hahanapan ng butas. Anong iakusa nilang korupsyon, kasalanan, ganun. Wala silang makita. Kaya, itong EGK na lang yung kanilang binabanatan.
Na kung tutuusin mo, yun ang mga magagandang pangako ginawa ni former President Duterte. Na uubusin niya ay yung mga abusado sa gobyernong ito. Dito sa, especially yung mga narcos na yan, yung mga jadik na yan, yung mga nagbebenta ng mga drug lords na yan, inubos niya. Pero nung time na bumalik na nung nawala na si Duterte, natapos ang kanyang termino, bumalik na naman. Ay, nako. Mr. President, inayos mo na itong bansang Pilipinas, pero they wasted it. All worthy. And they can make it happen, I suppose. Pero ako, pag sinabi ko, ang mga dabawin nyo sanay nito, pag sinabi kong huminto ko dyan, pag sinabi ko siya gagawin ko dyan, ginagawa ko talaga. Even at the expense of sometimes. Well, it could be at the expense of honor, or the prestige, or the presidency. Wala akong pakialam. Basta ako may trabaho at gagawin ko. Yung tanim ng bala, hintuan talaga nyo yan. Unless you are ready to swallow the bullet. And I will make you do it. Kung di nyo alam yan, pupunta kayo ng Davao. Marami ng coin doon sa Central Bank na kinakain sa mga na hindi maniwala. I'm a very impatient man. Wala nga akong ipagyabang eh. Pagyabang ko, trabaho lang. I never claimed any greatness. Wala akong recognition sa eskwela hanggang Yan ang kabiliban ko sa kanya eh. Ayaw niya ng mga papuri, ganun, appreciation, wala. Ang sa kanya, trabaho. Wala akong pakialam kung anong sasabihin niyo sa akin, basta ako, trabaho. O anong pinangako ko, gawin ko talaga. Yan yung sabi ni Tatay Digong eh. School, 75 lang lahat. Okay lang yan. Di ba? Alam mo Tatay Digong, wala kaming pakialam kung ikaw ay average lang sa inyong Ang sa amin is nagpapasalamat kami sa being honest mo, sa being merong political will. Yan yung resulta kasi Tatay Digong sa pagmamahal mo sa ating bayan, 'di ba? Ginawa mo ang lahat because you are very passionate. Love mo yung taong bayan. Pero noong naabogado ako, medyo matino na ako. And I've learned so much reason, but I will not dwell into so much about yung yung naging abogado na raw siya, naging matino na siya. Ang galing talaga doon. Very honest, no? Very honest, very genuine. Kita mo talaga. The niceties of life. If it is the interest of the nation, I will do it. And finally, I'd like to thank Alan Peter Cayetano, my vice presidential candidate, for joining me, for accommodating me. Cayetano, kumusta? Nasaan na raw? Came to join me. Maraming salamat po. Okay, so yun po ang hindi natin malilimutan na pangako at tinupad talaga ni former President Duterte. So, ito lang masasabi ko. Kitang-kita natin ngayon, saksi tayong lahat, na sobrang laki po ang pagbabago. Nung time po ni former President Duterte, itong mga tanimbala na ito, naubos na ito eh. Di ba? Dinisiplina na ito ni Tatay Digong. Lahat dyan na nasa NAIA, sa mga airports na yan, takot na takot sila kay former President Duterte. Winarningan ni Tatay Digong. Inubos nga lahat eh. I think, kung as far as I can remember, pinalitan yan lahat. Ginawa niya ng solusyon talaga si Tatay Digong. He is not afraid to do something. Para lang na itong mga mamamayang Pilipino will be secure. Pero ano na namang nangyari dito? Bongbong Marcos. Wala kasi kaming ibang
ano ikaw yung presidente, ikaw yung may command, ikaw sana. Ay, nako. Kaya, guys, kung iboboto nyo yung alyansa ng Bagoong Pilipinas, good luck sa atin lahat. God save the Philippines. Yun lang masasabi ko. So, ako, lagi kong isabihin dito sa inyo na please, vote straight dito sa PDP Laban if gusto nyo ng tunay na pagbabago. If gusto nyo talaga ng tunay na pagbabago. Lahat ng mga itinaas na kamay ni Tatay Digong, iboto nyo yan. Iboto nyo yan. Kibuloy, sus, grabe to. Atty. Vic Rodriguez, ito yung may panindigan. Bato de la Rosa, Bongo, diba? Hidlo, Jimmy Bondok, Lambino, Rodante Marcoleta, Philip Salvador. Ito yung dapat natin iboto, guys, ha? So, kayong mga audience ko dito sa Donmar TV, mag-comment, mag-react, pag-usapan natin ito sa comment section, okay? Anong mga reaction mo dyan? And guys, tulungan nyo po ako na i-like at saka i-share itong video na ito para kakalat ito sa taong bayan. Marami po ang makaalam. And sa mga bago pa lang dito sa Donmar TV, mag-subscribe na po kayo para updated kayo lagi. Okay? Meron tayong pangalawang channel, Donmar TV, Balitang Totoo. Again, Donmar TV, Balitang Totoo. Subscribe rin kayo doon kasi meron tayong mga ina-upload doon na hindi natin ina-upload dito sa main channel natin. Okay? So, ayan. Maraming salamat sa mga audience at sa mga moderators ko dito sa Donmar TV. Always remember, kayo po ang aking inspirasyon para ilahad sa inyo ang aking opinion sa mga nangyayari ngayon sa ating lipunan. See you in my next video. See you in my next live. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas. Bye-bye.